before we proceed dun sa mismong mga IRRs ng EOPT Act, so ano ba yung naabutan ninyo? Create law, kasama sa na-discuss. Tapos na kayo ng income tax and business law. Sinong hindi pa? Sige, kaya natin yun. Oh, at least hindi pa, no? So ito yung una mong malalaman. Okay. Ayan. So, yung Ease of Paying Taxes Act, actually, sobrang bago lang niya. Kakasign lang siya ni Presidente. No? Oy, ang haba kasi. O, diba? Nandyan naman. Ayan. Kakasign lang siya ni President noong January 5, 2024. So, yung goal niya is to encourage the taxpayers na mapadali yung pagbabayad ng taxes. Okay? So, kung paano, doon natin malalaman. Dito natin malalaman sa mga di-discuss natin. Okay? So, ayan no, yung mga amendments natin na included, I hope you can see it din naman sa handouts ninyo. Ayan. So, iisa-isahin natin to. Yung slides dun sa handouts ninyo, ito yung pinaka-summary niya. Tapos, meron pa kayo na paragraph form for more discussions. Okay? Yan. So, ito, galing siya ng PwC. Okay. Okay, so una is the file and pay anywhere mechanism. So, yung mga taxes po natin, lahat ng mga returns po natin, we can already pay it either electronically or manually. So, dati kasi, kailangan mo, kahit na i-file mo siya using yung EFPS nila, kailangan mo pa rin pumunta para magpa-receive ng mga returns mo. So ito, kapag ka na-file mo na siya online, okay ka na. And then another thing with regarding this is before, they're very strict as to saang RDO ka magka-file. So kapag ka mali ng RDO, it would entail penalties na agad. So tinanggal na nila yon. Para talagang, I think they are considering din what happened with the pandemic, di ba? What if yung RDO mo nasa Makati, tas na-stuck ka in the province? So, ayun. Ang goal kasi lang talaga ni BIR is makapangolekta siya as many as possible. So, ito yon, okay? So, next is classification of taxpayers into micro, small, medium, and large taxpayers. So, we know na kapag ka large taxpayer ka na, ito na yung mga 1 billion above. So, ito na talaga yung mga medyo mainit sa mata ni BIR. Especially kapag ka naka-VAT ka na, or kapag mga publicly listed corporation, syempre kailangan mo mag-issue ng audited FS, di ba? So, next. Kaya mag-alala, marami pa yan. So, preview pa lang to. Withholding tax on income payments only when payable. So, tinanggal na rin nila yung requirement na kailangan na withholdan muna ng tax bago ma-claim as expenses. So, next, imposing value-added tax or VAT on services based on gross sales, no longer on gross receipts. So, kung naaalala ninyo, no, kaya meron tayong PAS 12 on income taxes, though more income taxes pa rin, pero meron din. So, kasi si BIR, di ba, ano pong basis niya kapag ka nagpa-file po tayo ng ITR po natin or ng mga business taxes natin, naka-cash tayo, cash basis. So ngayon, sabi niya, based na po on gross sales. So kung halimbawa, si business mo is malaki yung volume ng AR niya, accounts receivable. So kahit hindi pa po siya collected, kailangan na mag-file pa din ng VAT on that. So, kailangan pa rin po nating i-file yung output VAT. Okay, so kung paano po yun, ma'am, hindi pa nga po nako-collect, paano po kapag ka naging uncollectible siya? So, malalaman natin sa mga next slide. Okay, so next, VAT invoices are sufficient to substantiate input VAT arising from purchases of both goods and services. So, if you remember dati, meron po tayong dalawa pa, official receipt, tapos sales invoice. So ngayon, invoices na lang lahat. Okay? So malalaman niya rin yung mga details of it. Then, ni-remove na natin yung
business style as a VAT invoicing requirement. Okay? Then, ito na pala yun. Removal of withholding tax, yung na-mention ko kanina, as a requirement for deductibility of income payments. Okay? Ayan. So, the provision of EOPT bill granting microenterprises exemption from the obligation to withhold taxes. Okay? So, isa-isahin na natin. Konti lang naman yung page. 8 lang siya. Pero madami. Okay, ayan. So, simulan natin. Okay, so let's start here sa removal of withholding tax as a requirement of deductibility of income payments. Ayan. So, kailangan kasi before, kailangan na withholdan po muna yung expenses bago siya maklaim as deductible dun sa income natin. Kasi gusto ni BIR na substantiated yung mga expenses po natin, income natin. Pag sinabing substantiated, meron kang pruweba. So, isa dun yung withholding. Ngayon, marami kasing nagiging mga concerns regarding that. What if yung binilhan mo, hindi po sila nagwi-withdraw, nagwi-withhold? Or what if hindi po sila nag-issue ng resibo, etc. So, ngayon, si BIR, gusto niya na mas ma-encourage si taxpayer to file correctly din. Okay. So, what if si company A, gusto niya na magfa-file siya ng tama, pero kasi dahil startup siya, yung mga vendors niya is hindi pa sila nakapag-issue ng resibo, hindi pa maayos yung tax filing nila, sa totoong buhay nangyayari yun. So, pag kasi company A, gusto niya maging fully compliant, so pwede na kasi na meron ka lang mga acknowledgement receipts. Tapos yun na yung magsaserve as substantiation. So, dami ko sinabi. Pero basically, so ayun, ni-remove na natin yung requirement ng withholding tax. Okay? Ayan. Then next is, ayan. Sorry, ang hirap yan, no? Okay. When to withhold income taxes. So, the obligation to deduct and withhold tax shall arise when the income has become payable. Okay? So, yung timing po ng withholding taxes natin, mas pinapa-simplify lang siya. Okay? Kasi before, sabi ni BIR, i-withhold po natin kapag paid, payable, or accrued, whichever comes first. Diba? Dami pang pagpipilian. So, ngayon, kapag payable na po, we-withholdan na siya agad. Okay? Then, so, ito mauna, puro mga income taxes. Konti lang to kasi mas marami yung sa business tax. Okay, so, creditable withholding tax credits, ayan, deducted and withheld in a prior period can still be utilized in the subsequent year, provided that the income tax was declared in the tax return where the corresponding income was reported. Okay? So, kapag meron tayong mga creditable withholding tax na mga refunds or credits, pwede pa natin siyang magamit in the subsequent year. Okay? Provided po na yung income tax ay declared in the tax return kung saan po yung income natin ay reported. Okay? So, meron pa tayong mas details dito. Oh. So, pwede bang hindi ko na i-zoom? Tanyo naman. Kita nyo ba kahit hindi siya nakaano? Yan. Okay, so dito tayo sa lower left. Claims for creditable withholding tax refund are given due course. So, claims for tax credit or refund of creditable withholding taxes shall be given due course if, first, so income payment was declared as part of gross income and the fact of withholding is established. So, ito lang rin siya. Yung dito sa third natin. Okay? So, next, creditable withholding tax refund claims of taxpayers who have dissolved or ceased business. Okay? So, sinasabi dyan na si taxpayer po natin na hindi na po sila makakapag-carry over ng excess income tax nila, income tax credit, due to dissolution or cessation of business, pwede po silang mag-file ng application for
refund of any unutilized excess na creditable withholding tax. Okay? So kapag meron pa silang balanse na pwede pa sana nilang ma-offset. Kaso, hindi na nila yun makiklaim kasi madi-dissolve na sila. So pwede pong mag-file kay BIR. So meron pa tayong more details on that kung ano yung mga prerequisites para pwede silang mag-file ng refunds nila. Okay? Next is OFWs not required to file income tax returns. Okay? So, naalala nyo pa ba ito sa income tax? Kapag ka Filipino citizen who is an overseas contract worker or overseas Filipino worker, hindi po sila required to file an income tax return. Ano yung classification ng OFW? Naalala nyo pa? Non-resident citizen. Kasi hindi siya nasa Pilipinas, pero Filipino citizen siya ng Pilipinas. Okay? So kapag non-resident citizen, ano yung taxable sa income niya? Pero ngayon, hindi na po sila required to file an income tax return. So, baka ma-encourage kayo lalo mag-OFW, wala palang tax, mag-ano na nga lang ako. Yun pala yung encouragement. Okay. And so, dito na tayo sa more details. Yan. Okay, second page po tayo. Yan. Value-added tax. Ayan. So, ito yung sobrang daming nabago. Sobrang daming nabago dito. Sale of services shall be subject to VAT based on gross sales. So, hindi na siya gross receipts. Ito na-mention na natin siya kanina. Ayan. So, yung VAT po natin, liability on sale or exchange of services and lease of property, ayan, gross sales na po tayo, hindi na gross receipts. Okay? And consequently, ito yun, no? Sales invoices shall be sufficient to substantiate sales of services and the corresponding input VAT arising therefrom. Kaya ano po ibig sabihin nun? So dapat merong sales invoices to substantiate any input VAT. Kasi di ba nga before meron pa tayo OR, meron pa tayong sales invoice. So ngayon, sales invoice, enough na siya to substantiate any purchases natin. Okay? VAT registered sellers of services shall issue, ayun, yun pa din siya, one type of document, so sales invoice po. So nire-reiterate lang siya. Definition po natin ng gross sales. Gross sales means total amount of money or equivalent which the purchaser pays or is obligated to pay the seller. So obligated pa lang, okay? Kahit hindi pa siya, kahit hindi pa natin siya nako-collect. Okay? So, kailangan nating magbayad ng output VAT. So, kapag nagkaroon kayo ng mga negosyo, tapos vatable na kayo, huwag kayong matatakot magbayad ng tamang buwis. Okay? Kasi pag, kasi di ba, yung output VAT, sino ba talaga nagbabayad ng output pa lang Sino ba talaga nagbabayad ng output VAT? Yung negosyo ba talaga? Hindi naman di ba? Tina-transfer natin yung burden sa consumer. So, yung consumer talaga yung nagabayad. So, pag-iisipin mo, kapag hindi ka nag-declare ng tamang sales mo, pero sinisingil mo pa rin yung customer mo ng VAT, tapos binabawasan mo yung dinedeclare mo na sales kay BIR, di ka na nagbayad ng tama sa gobyerno, tapos mas kininahawan mo palalo yung consumer. Diba? Okay. Ayan, yun kasi yung usual na reason parang, bakit ka magbabayad ng output VAT, ganyan-ganyan, dagdag na naman, etc. Hindi, nililipat naman natin siya sa consumer. Tapos, kung yung thinking naman natin is, bakit ka magbabayad ng buwis? Lagi namang may sira yung mga daan, ganun. So, isipin nyo na lang na it's your obligation to the Filipino people. So, kung yung mga nag-handle ng funds, hindi nila na kung questionable, okay, so masasaktan lang tayo.
So, iisipin nyo na lang na it's for the Filipino people. So, kung ano yung mga benefits ng gobyerno, i-maximize po natin kasi binayaran natin yun. Okay, so, next, it excludes amounts earmarked for payment to third party or received as reimbursement. Okay, hindi po kasama sa gross sales kapag reimbursement lang po siya. Okay? So, paano po pag mga long-term contracts for 1 year or more, yung invoice po natin, issued lang siya on the month when the service was rendered. Okay? So, long-term contracts for 1 year or more, yung invoice po natin, issued lang sa month na nirender yung service. Okay? Sales discounts and allowances for services expressly apply to services lang. So, self-explanatory naman. Okay? So, next, classifying VAT refund claims. Yan. So, kapag gusto po nating mag-file, halimbawa, ng refund claims kay BIR, no? So, ika-classify yung mga VAT refund claims into low risk, medium risk, and high risk. Okay? Based sa amount ng VAT refund claim. So, i-go over rin natin yan kung ano ba yung mga classifications for based on the amounts. Okay? Yan. Tax compliance, history and frequency of filing, etc. So, yung mga medium and high risk po, take note nyo yan. Mahal naman sa exam, true or false. Medium risk and high risk claims, sila yung subject to audit and other verification processes ni BIR. Okay? So, i-audit muna yan and i-verify ni BIR kung bakit ka ba talaga nag-file ng refunds mo. So, kapag po nag-file naman ng tamang taxes yung company, so medyo malakas yung loob kapag ka magkiklaim ng VAT kasi wala naman makikita kahit i-audit, di ba? Okay? Okay. Ayan. Appeal to the Court of Tax Appeals on BIR decision on VAT refund claims. Okay? So, magrereklamo tayo kasi hindi in-approve ni BIR halimbawa yung VAT refund claim mo. So, ano po yung mga kailangan natin i-consider, no? So, yung taxpayer, pwede po siya mag-appeal sa Commission of Internal Revenue, sa Court of Tax Appeals, if in case full or partial denial of the refund application, okay? And upon failure of the CR to act on the application within 90 days from date of submission of invoices and supporting documents. Okay? So, sinasabi na pwede po tayong mag-apela sa Court of Tax Appeals. Okay? Ideally, pwede tayong mag-apela. Yan. So, kapag full or partial denial ng refund application natin. And pwede rin tayong mag-appeal kapag si CIR, no, si Commissioner, hindi pa siya nag-a-act, walang response dun sa application natin. Within, ilang araw po? 90 days from date of submission. Ayan. So, kapag medyo malapit na sa 90 days, bantayan nyo na. Ganun. Okay. And then, the appeal, take note po natin the appeal should be filed within 30 days from the receipt of the denial or after the expiration of 90-day period. Okay? So, kapag halimbawa, dumating na yung 90 days, tapos umasa ka talaga na hanggang day 90, ma-approve yung appeal mo. So, meron ka pang 30 days to prepare. Okay? In case the application, no? If after 30 days hindi siya ma-approve po, meron ka pang 30 days to apply for, or to file an appeal. Okay? Yung refund mo, 90 days, within 90 days dapat ma-act upon. Yes. Tapos, if ever hindi pumasa ng 90 days, then May 30 days ka pa. So, 120. Okay? So, gets natin yon. Bibigyan mo si BIR ng 90 days na chance. Then, after that, bibigyan ka naman ng another 30 days.
to file for an appeal na hindi nila inapprove, dinenay nila completely, or hindi sila nag-act, ay kapag di sila nag-act upon, totally. Okay, so meron ka pang 30 days. Total of 120. Okay. Oh. Yan. Next, in case of disallowance by Commission on Audit, only the taxpayer shall be liable for the disallowed amount. Okay? However, this is without prejudice to any administrative liability on the part of the BIR employee who may be found to be grossly negligent on the grant of the refund. Okay? So, sinasabi po dito, no, if in case na hindi po inallow ni BIR yung grant na refund ng Commission on Audit, ang liable lang po dito is si taxpayer. So, sinasabi lang dito, si BIR employee, wala daw po siyang liability regarding that. Okay? So, ayan o, BIR employee who may be found to be okay, it is not without prejudice the liability of the BIR employee who may be found to be grossly negligent on the grant of the refund. Parang gulo yung sinabi ko. However, it is without prejudice to any administrative liability on the part of the BIR employee who may be found to be grossly negligent on the grant of the refund. So, kahit anong mangyari, it would still be the liability po ni taxpayer. Okay? Oh, taxpayer lagi yung may kasalanan. Okay. Okay. Yan. So, next po tayo. Ano po yung mga requirements natin for invoicing? Okay. So, sabi natin, di ba, kapag meron, before, meron po tayong official receipt, tapos meron tayong sales invoice. So, yung mga official receipt natin, hindi na po siya required to be issued in the sale of services and lease of property. And then, kapag nasa iba pa lang. Okay, so ang gagawin ni company, halimbawa, meron pa siyang tira. I'm not sure if nandito yun. Pag meron pang tirang mga OR, ma'am, paano yun? Sayang naman, meron pa kaming maraming tirang OR. Kailangan na pala ang nakalagay is sales invoice. So, si company, pwede niya po yung tatakan na nakalagay na sales invoice. Pero dapat nakalagay na it's not valid for claiming of input VAT. I think nandun yung sa iba yung handouts. Dun sa new taxpayer classification. Yung ikatlong part. Ayan, sige, nasa page, layo na pala yun. Page 4. Ayan, onwards. Pero sige, i-go through pa naman natin. Preview pa lang. Ayun. So, business style, ayun, na-mention na natin kanina, hindi siya required to be indicated in the invoice. Okay? So, if the VAT invoice lacks information, okay, so ito po yung mga consequences, magiging non-compliant po siya. Ang kailangan dun sa VAT invoice, nakalagay yung name ni customer po natin, kung sino po yung bumili, tas yung PIN. Yun yung minimum requirement. Hindi na, ito pa nakalagay dito. Ayan. Yung name and PIN, tapos hindi na required yung business style. Dati kasi they have to write it down. Okay? So, the purchaser shall be allowed to claim the input tax if the invoice contains ano po yung sales amount, yung VAT amount, name and PIN of both parties, tsaka description ng binili. Ito rin pala yung sinabi. And of course, yung date natin. Okay? Take note nyo yun kung ano yung mga dapat na nandun sa invoice. Again, yung amount po ng sales natin, yung amount po ng VAT natin, pangalan and PIN of both parties, description of goods and services, ano po yung binili, and yung transaction date. Yung business style, required pa po ba siya? It's not required anymore. Okay?
year. Okay. Exempt VAT transactions. Ayan. So, magkano po dapat bago tinago? Okay, so magkano yung threshold? Tapos mako-consider na siya as vatable. Required na siya. Magkano yung threshold ng gross sales na kapag na-hit na to ni company, dapat the next filing dapat VAT na siya? 3,000? 3 million. Ano ba nabutan nyo? 3 million o yung 19,500? Parang tagal na nung 1919. Noong unang panahon, 19,500. So, hindi ko alam kung ano yung naabutan nyo nung nag-tax kayo eh. So, 3 million, ayan. So, yung threshold po na 3 million, kailangan siyang i-adjust to the present value using Consumer Price Index published by the PSA every 3 years. Okay, pero ngayon, ang concern lang naman natin, 3M yung threshold niya. Okay? Pag na-hit na po natin yung 3M, okay, so kailangan na po nating maging vatable the following year pa naman. Okay? So kung halimbawa, this year, hindi ka pa nag-hit ng 3 million, tapos nag-hit ka na ng, pagdating mo ng filing mo is, nakita mo na by the end of the quarter, ano na pala ako, 3 million. Okay? So, hindi naman pwede na bigla mong balikan yung mga customer mo, tapos singilin mo sila bigla ng output VAT. So, hindi po yun ganon. Pero dapat the following year, okay, kailangan i-update na po natin, magiging vatable na po si company. Gets natin. Pag nag-hit na tayo ng 3 million, bali nung nakaraang taon. So, yung next, okay, halimbawa, 2024. Okay? 2024, umabot ka na ng 3 million. Ngayon, hindi ka pa vatable. Okay? Kasi this year ka pa lang umabot ng 3 million. Next year, dapat VAT ka na. Okay? Clear ba yon? Yan. Okay, so next. Ayan. Hirap talaga Okay, output VAT credit on uncollected receivables. Ayan na, kasi baka magalit yung mga kumpanya. Bakit kailangan meron na agad, kailangan na namin agad i-file yung output VAT, di pa kami nakakapag-collecta. Ano ibabayad namin kay BIR? So, ito yung sagot nila. Okay? Output VAT credit on uncollected receivables. So, yung output VAT po natin, na binayaran dun sa uncollected receivables. Bakit po may uncollected receivables? Kasi sabi natin, ano na yung basis natin for our output VAT? Hindi na po siya gross receipts, gross sales na siya. So, nakapasok sa gross sales, pati yung mga receivables pa lang natin. Okay? So, ito. Yung output VAT na binayaran natin, sa uncollected receivables, pwede siyang ibawas from the output VAT of the next quarter. Hindi pa doon natatapos. After mag-lapse yung agreed period to pay. Okay? So, ano ibig sabihin nun? For example, anong quarter na ba ngayon? January, February, March, April, May, June. Ayan. So, let's say meron kang mga na-file last quarter na output VAT mo doon sa uncollected receivables. Tapos, if you are expecting na magabayad sila pagdating ng May, hindi sila nakapagbayad. The following quarter, third quarter, pwede mo yun i-claim na, pwede mo siyang i-claim na output VAT na credit mo. Okay? So, pwede siyang ibawas natin. Kasi it can be deducted the next quarter after mag-lapse yung agreed period to pay. Gets natin? Na-claim natin po siya na quarter 1, nagbayad tayo output VAT. Quarter 2, nalaman natin, hindi natin makakolekta. Quarter 3, pwede natin siyang i-claim na credit. Kabawasan dun sa output VAT mo. Okay? I-deduct natin siya. Okay? Pero syempre, mayroong mga condition. Okay? Kala mo yun lang, no? Tapos may mga condition.
Ayan. So, dapat po, letter A, si seller dapat fully paid yung VAT on the transaction. Okay? Kasi how can we claim na it's an output VAT credit, hindi ka naman pala nagbayad. Okay? So, dapat fully paid po yung VAT natin. Next is, yung VAT component ng uncollected receivables, hindi po siya claimed as an allowable deduction. Okay? And then next, in case na ma-recover, okay, in case of recovery of uncollected receivables, ayan, so sabi natin, ito na, quarter 1, binara natin yung output VAT. Quarter 2, nalaman natin, hindi natin makukolekta. So quarter 3, binawas natin sa output VAT. Pagdating ng quarter 4, nakolekta na pala. Biglang bumait yung customer mo, nagbayad. Okay, in case of recovery of uncollected receivables, yung output VAT po natin shall be added to the output VAT of the taxpayer nung period of recovery. Okay? So, pag na-recover po natin ng quarter 4, kailangan sa quarter 4, kasama siya. Okay? Naintindihan natin? Okay. Next, threshold for issuing invoices. Lagi ba kayo nanghihingi ng resibo kapag bumibili kayo? Lagi kayo manghingi para ma-force sila na para magbayad. Okay, threshold for issuing invoices. Okay, ganito paano kapag hindi ka pa vatable? Okay? So, anong gagawin mo? Yung mga taxpayer po natin, yung mga invoices shall issue invoices valued at 500. Okay? So, pag 500, dapat mag-issue na sila ng invoice. Dati, 100 lang. Pero, kapag ka nag-require si buyer, halimbawa, 50 pesos lang, pero gusto ko resibuhan mo ko. Yan. So, kailangan mag-issue ni seller. Okay? Pero kapag VAT registered po, dapat laging nag-i-issue. Okay? So yung mga binibila nyo, tanong nyo, VAT po ba kayo? Nasaan po yung resibo ko? Okay? Ayan. Regardless kung nasa 500. Yes, regardless kung magkano, kapag VAT ka, dapat i-issuehan ka ng invoice. Okay? Ayan. Kasi isipin mo, ma-file nila yung output VAT nila, ano yung substantiation? Yung sinabi natin kanina, ano yung substantiation sa sales mo? Di ba yung invoices mo? So kung hindi ka binigyan ng invoice nung bumili ka, edi hindi nila madideclare yun na part ng sales nila. Okay? Nakukuha niyo yung point. Ayan. So kapag nagnegosyo na kayo, pag-issue kayo ng resibo, sinasabi ko sa inyo. Okay, next, about sa ATP, yung authority to print na tinatawag. Yan. So, yung mga businesses po kasi, hindi sila pwedeng mag-print lang basta ng resibo. Alam mo, may printer siya sa bahay, para makatipid, mag-print na lang tayo ng resibo. Sabi kasi ni ma'am, mag-issue daw. Lagi. So, meron po tayong tinatawag na authority to print. Dokumento po to na ini-issue ni BIR, na pwede ka magpa-print sa authorized printer. Okay, hindi sa bahay mo. Sa authorized lang and license lang po na mag-print ng mga invoices. Okay? Yan. Yes. So, kung nanghihingi kayo ng mga manual OR, ayan. So, meron silang mga sinusulatan, tapos meron yung number sa upper right. Ayan. So, yun is, hindi siya basta-basta piniprint. Yun nga, merong authorized lang to print that, and dapat meron kayong ATP, authority to print. Ayan, sulat nga natin. Ba't pa daw nagsusulat? No? Okay. Ayan. So, dati, may bayad yung ATP. Kung di ako nagkakamali, ay 500. Ayun. So, ngayon, libre na daw ni BIR. Wow. Okay? Ayan. So, meron yung document na nakalagay dyan. Ano yung registration mo? Ganyan.
free of charge from the BIR, yung authority to print. Yan. So, sales or commercial invoices. Bago mag-print, before a printer can print the same. So, yung printer na tinutukoy natin dito, yung negosyo na nagpiprint ha. Hindi ibig sabihin yung kahit anong printer sa bahay. Okay? Yan. So, next. Last. Ang saya, no? Okay. Yan. So, third na pagpapadali daw ng registration. Okay? So, ni-remove na po natin yung business style sa taxpayer's registration. And then, wala na rin po tayong annual registration fee. Kapag kasi meron kang business, every January, kailangan mo mag-renew nung business registration mo. Okay, every January po yun. Tinanggal na ni BIR. Siguro napansin niya, wala nagbabayad ng renewal. So, tinanggal na nila na. And then, BIR registration or cancellation or transfer of a taxpayer may be done manually or electronically by merely filing the registration information update form. Dati kasi pupunta ka pa sa BIR, fill upan mo yung mga form nila, or kahit na electronically na finil upan yung form, ipiprint mo, tapos dadalhin mo doon, tatataka nila, tapos ang haba ng pila, mainit. Okay. So ngayon, pwede na po na electronic na lang. Okay? So yung, ito, isa lang naisip ko dito as an IT professional. Sabi ko, paano kapag na-hack yung system ni BIR? Wala na. Paano pag nag-down? Hindi na makakapag-file. So hopefully na powerful enough and malaki yung storage nila. So magkano kaya no yung investment ng BIR dito kasi nagiging electronic, fully electronic na. Okay? Ayan. O diba? What if hinak talaga no? Magkano kaya yung binabayad na tax ni ganito? Gusto makita. Okay. Okay, so dito na tayo sa compliance. Ayan. So, na po tayo doon sa... Carry nyo na to. Meron namang handouts. Okay. Issuance of commercial sales or commercial invoices. So, medyo mga nadaanan na rin to. I-reiterate lang natin. Kasi it refers specifically sa compliance po natin. Okay? So, if you have businesses or kapag ka nag-work kayo in the corporate, tapos gusto ni company, talagang 100% fully compliant siya. So, ito yung mga few amendments, okay, sa revenue regulation natin. First one, ito nga. So, dapat, pag 500, dapat re-resibuhan po natin. May invoice. Okay? So, kapag bumili kayo, paano kaya ganun, no? Every time bibili ka talaga. Okay. And then, dapat, yung minimum na nakalagay sa mga invoice po natin is yung name and TIN number po ni buyer. So, syempre, by default, dun sa mga invoices, nandun na talaga yung name and TIN ni seller dun sa taas. Okay? Tapos, again, yung kanina nabanggit natin, yung amount po ng sales natin, yung amount po ng VAT natin, dapat nandun din. Okay? Alright. Then, sales, invoices shall be issued kapag ni-require ni buyer, kahit magkano pa yan. Okay? If that, take note nyo to if the transaction is below 500. Okay? Paano kapag po below 500, pero gusto pa rin namin maging compliant? Sabi, hindi ka naman required mag-issue ng resibo kung hindi ka naka-VAT. Tapos hindi naman ni-require ni buyer. Pero gusto talaga namin mag-issue ng resibo. Anong gagawin ni company? Pag below 500, isang invoice lang po. Halimbawa, hindi ni-require ni buyer, di ba? Hindi niya kukunin yung resibo. Yung gagawin halimbawa ni restaurant, ito mapapansin nyo to Marami nang pumila, tapos sinusulat nila isang resibo lang pag hindi mo hiningi. Ayan. So, kapag below 500, isang invoice lang po yung i-issue ni seller for the aggregate sales amount. At least 500 at the end of the day. Okay? Yan. Then, kapag VAT po tayo, dapat mag-issue po tayo ng
invoices, kahit magkano pa po yun. Okay? Right? Then, authority to print is free of charge. Okay, we already discussed that. Next po tayo, preservation of books of accounts. Ayan. So, dapat naka-preserve siya ng 5 years. Okay? Yung mga books po natin. Yung mga actual na libro. So, ganito, no? Si BIR, meron po kasi siyang, pag nag-apply po tayo ng registration, business registration kay BIR, i-require niya na meron kang mga books talaga. Kasi paano pag sinabi, ma'am, ano na kami, automated na kami. Pag initial mo naman talaga na nag-apply ka for registration ng business, hindi pa naman agad computerized yung system. Okay? And kapag gagawin ng computerized yung system ninyo, meron tayong tinatawag na CAS. Narinig nyo na ba to? Ayan. So, merong tinatawag na BIR. Ayan, CAS. Yung CAS is computerized. Hindi yan yung kapag pilay. Computerized accounting software. Okay? Ayan. Yes, ito na nga. So, kapag magsisystem ka na, ang thing dito, halimbawa, nag-SAP ka. Ayan. Si SAP, mayroong mga nag-i-implement na may kasama na silang BIR CAS. So, ang mangyayari, dapat lahat ng mga sales mo, yung mga transactions mo, pasok mo talaga siya on time dun sa software mo o dun sa accounting system mo. Kasi, every quarter, every year, si accounting system, magge-generate na siya ng BIR report. Galing doon, ipupull in niya dun sa system mo. So ngayon, kapag hindi kumpleto yung mga transactions na na-input kay system, magiging inaccurate din yung mapafile kay BIR. And another thing, si BIR talagang may access siya sa buong libro mo. So dito, kapag naka-CAS na tayo, merong assurance, kumbaga, si BIR na isa lang yung libro ni company, fully compliant siya. Walang nagdo-double book. Okay? So, ayan, itong BIR CAS, merong ipapasa kay BIR para magtitesis siya. So, medyo makapal siyang document. Ang ipapasa kay BIR, pag nag-apply ng CAS, nakalagay doon yung mismong module. Tapos,